tayo na sa verses 2 to 4. Okay, bago tayo magpatuloy na magsimula, ayan si Ate Tess, welcome back. Okay, tayo po ay sama-samang manalangin. Kasama ko dito sa church, Princess. Hopefully, maya-maya ay may mga dumating pang ibang tao dito sa church. So tayo po ay magpatuloy. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa napakagandang biyaya at provision mo, Panginoon. Kami muling nakapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami at gabayan, turuan, Panginoon, upang matuto kami sa mga salitang ito, sa mga paalala at sa mga mensahe nito sa aming mga buhay sa kasalukuyang panahon. Patnubayan mo po kami at gabayan, higit iyong mga kasama namin na magjo-join sa online. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat kapatid namin, sa bawat kasama sa Touching Lives, na mag-join at patuloy na matuto sa mga salita mong ito. Samahan mo kami, Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli. Kagaya ng nabanggit ko, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Sana po maka-join yung iba pa. Okay, so kagahapon ay atin pong natalakay yung ating pagkapasiwaya chapter 23 at ang pinaka pangkalahatang tema at nilalaman nito ay ang mga pahayag ng propeta Isaiah para sa mga tao o sa Tiro at sa Sidon. Ang dalawang syudad na ito o dalawang lungsod ay mga pangunahing lungsod sa bayan ng o sa rehiyon ng Phoenicia. Ang Phoenician region ay matatagpuan sa baybayin ng ilog ayan, doon sa parting ano. Okay, sige lang po at medyo nagkaroon ng konting pwede pala. Ayan. Okay, so ayan si Pastor Claude. Sa baybayin ng dagat Mediterrano or Mediterranean Sea. Sa kasalukuyang panahon, ang lungsod ng Sidon at ng Tiro ay nasasakop ng bayan ng Lebanon. So medyo malapit ito sa siyudad ng Beirut o yung kanyang kapitolyo. At ang ibang bahagi naman ay nasasakop din ng Syria at ng Israel. Ayan. So ating natalakay kahapon yung panimula ng kabanatang 23. Ang Tiro at Sidon ay parehong mayayamang bayan o mayayamang lungsod sa lugar ng Phoenicia. Sila ay ang kanilang hanap buhay o ekonomiko ay nakasentro sa mga gawaing pandagat o mga negosyong pandagat. At ang Tiro na andoon yung tinatawag nating port area. Yung mga barko nagmumula sa Tarsis at sa iba't ibang dako sa paligid na naglalayag doon sa dagat Mediterrano ay dumadaong sa Tiro. Kaya napakaunlad ng bayan ng Tiro. Pag ang isang bansa o isang bayan ay mayroong port o daungan ng barko, natural napakaraming mga tao na darating dito at yun na yung pagpasok ng malaking ekonomiya. Kaparehong sitwasyon ito sa bayan ng Corinto sa Greece. Ito ay isang mayamang bansa rin o mayamang bayan o syudad dahil ay meron din itong port. So ngayon, ang problema ng Tiro, dahil sa kanilang kayamanan, sila ay umasa na sa kanilang mga material na karunungan, sa mga material na mga bagay na mayroon sila. Hindi na nila naalala ang Diyos, hindi na sila umasa sa provision o sa pagkakaloob ng Diyos. Hindi nila naisip na yung kayamanan na mayroon sila sa kasalukuyang panahon ay nagmula rin sa Panginoong Diyos. Kaya sila ngayon ay nagalit sa kanila ang Diyos dahil sila ay naging mapagmataas, naging mayabang, at lahat ng mga bagay na mayroon sila ay ina-attribute nila sa kanilang sariling kakayahan. Kaya kagaya ng ibang bansa, kagaya ng Babylonia, ng Damascus, ng Moab at ng iba pang mga bayan na ating napag-aralan noong nakalipas na mga kabanata, pare-pareho silang paparusahan ng Diyos. Darating ang mga kaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagiging mapagmataas, mayabang, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga yung iba't ibang uri ng idolatry. Ngayon, kahapon natalakay natin na
yung mga taga-Tarsis ay naglalayag sa dagat Mediterano, tapos sila magbebenta ng kanilang mga kalakal doon sa bayan ng Tiro. Kaso nung pagdaong nila sa port ng Tiro, nakita nila wala na yung docking area, yung paglalayagan ng barko. Wala na yung pagpaparadahan nila ng kanilang mga bangka. Bakit nawala? Kasi sinira na ito ng Diyos. Gumamit ang Diyos ng mga tao na magwawasak na doon sa port. Dahilan nga part na ito ng kaparusahan sa bayan ng Tiro. Kaya ang sabi doon, sa verse 1, manangis kayo mga mangangalakal ng Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong mga tahanang matitirhan. Ito'y inihayag na sa inyo mula sa lupain ng Cyprus, o sa ibang lugar, sa ibang salin, yung ginamit yung lugar na Kitim. Ang Kitim, sa King James, ito ang sentrong syudad ng Cyprus, kapitolyo ng Cyprus. Yung word na Kitim na discuss natin kagabi, nagmula sa lipi ni Japet na anak ni Noah. So, isang kakatwa at nakakapanglamhina na sitwasyon na naghanap buhay ka, naglayag ka sa isang dagat, sa isang karagatan, tapos dadaong ka para ibenta o ang iyong mga hanap buhay. Tapos pagdating mo dun sa dadaungan mo, wala na yung daungan. At kahit yung mga tao na supposed to be tatangkilik na mga produkto mo, ay wala na. Sila'y nangamatay na o pinarusahan na ng Diyos. So ganun ang sitwasyon. Ganun ang konteksto at nilalaman ng Kabanatang 23. So ating ipagpapatuloy sa gabing ito, yung verses 2, 3, and 4. Yan. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot. Sabi ang mga talatang 2 and 3 ay tumutukoy sa lawak ng sakop ng kalakalang nangyayari sa Phoenicia at sa mga bayan sa paligid ng dagat Mediterano. Ang partisipasyon ng Tiro at ang napipintong pagbagsak ng kalakalang ito at ang ekonomiya ng mga sa mga baybayin ng dagat. So alam natin, nabanggit na kanina at kahapon, na yung economy, yung ekonomiya, yung pinagkakakitaan, yung kayamanan ng mga bayang ito ay nagmumula sa dagat. Hindi natin alam eksakto, hindi binanggit kung anong eksaktong produkto. Posibleng mga isda, mga corals, o pwede rin ginto kasi may mga ginto na nakukuha sa ilalim ng dagat. Hindi binanggit sa Biblia. Pero napaka-linaw ng kanilang ekonomiya ay nanggagaling sa isang mga hanap buhay na pandagat o tinatawag din nating maritime economy. Tinatalakay din dito ang kawalang pag-asa sa mga material na bagay, gaya ng kayamanan. Ipinapakita ng dalawang talata na ito, verses 2 and 3, na ang mga kayamanang material ay hindi makakapagbigay ng pangmatagalang kaligayahan at satisfaction. Kaya ang mga tao ay pinaaalalahanan na huwag magtiwala sa mga kaligayahang dulot ng mga ito. Ayan. Sa halip sa Diyos tumingin at umasa ng kaligayahan at satisfaction sa buhay. Tanging siya lamang ang makakapagbigay nito sa atin. Papasimula pa lang tayo sa ating aralin, pero direkta ng pinuna dito yung pag-asa o pagtingin sa mga material na bagay. So alam nating lahat, matagal ko nang nababanggit dun sa iba, sa mga taga-Touching Lives, na yung issue ng prosperity teaching. Maraming mga simbahan, maraming mga pastor at Kristiyano na nagsasubscribe or umaanib doon sa mga simbahan na nagtuturo ng tungkol sa kayamanan. Ikaw ay yayaman, i-claim mo yan, i-proclaim mo yan, i-manifest mo na ikaw ay yayaman. Name it and claim it, prosperity gospel, ano? Ako po'y nagmula sa ganung simbahan at kaya tayo umalis kasi hindi natin masikmura ang ganung katuruan. Wala pong binabanggit sa Biblia na ang pag-asa ng tao ay sa material na kayamanan. Kailangan natin ng pera, lilinawin ko lang po, kailangan natin ng pera, kailangan nating pambili, kailangan natin ng material na bagay, pero hindi po iyon ang pinaka number 1 na pangangailangan natin. Yun po ay sekundarya lamang. Ang number 1 nating kailangan sa mundo ay ang spiritual na kaligtasan at yan ang binabanggit sa Biblia. Yung mga verses na ginagamit ng mga prosperity churches about material wealth,
misinterpretation po yun, misinterpreted. Pwedeng hindi yun applicable sa sitwasyon natin ngayon o mali ang kanilang pananaw. So, yan po. Kung meron po yung mga ibang kasama natin dito, si Sister Gertrudes Lasa from Cabuyao, Laguna. Ayan, tatandaan ko pa yung pangalan. Pwede po kayong mag-chat at magtanong ng iba pang bagay tungkol doon sa binabanggit ko na material prosperity. Ayan po. Okay, puntahan natin yung verse 2. Ano ba ang sinasabi dito? Sabi sa verse 2, tumahimik kayo, mga nakatira sa dalampasigan, kayong mga mangangalakal ng Sidon. Nagpadala kayo ng inyong mga mensahero sa ibayong dagat. Sa King James Version, be still, you inhabitants of the coastland, you merchants of Sidon, whom those who cross the sea have filled. Ang talatang ito ay sumasakop sa konteksto ng malawak na bahagi ng Tiro na isang pangunahing sentro ng komersyo at kalakalan sa sinaunang mundo. Kilala ito sa kayamanan at impluensya at nagkaroon ito ng reputasyon para sa malakas na kapangyarihan, pandagat at malawak na koneksyon sa mga karatig na bayan. Mababasa natin sa kasaysayan na napaka-impluensya ng Tiro. Ang isang dahilan nga yung pagkakaroon nila ng daungan ng barko. Yan. Yung mga produkto na dinadala sa kanilang bayan ng mga mangangalakal buhat sa dagat, dinidistribute sa Tiro at dinadala sa iba't ibang karatig na bayan. Kaya sila'y kilala, napaka-impluensya, dahil dito sila'y nagkaroon ng matinding kapangyarihan. Kilala sila, no? Sa mga bayan na to. Siguro sa ating kapanahunan, ito yung mga number 1 cities. Halimbawa, yung Metro Manila, yung Davao City, yung Cagayan de Oro, marami pang mga bansa, no? Yung Cebu City, marami pang mga bayan. Ito yung mga number 1 city na sa ating bayan ngayon. So, ganun ang kalalagayan ng Tiro. Yan. Ang Dagdagan pa, ang talatang ito ay bahagi ng isang serye ng mga propesiya kung saan ipinahayag ni Isaias ang pagbagsak at pagkawasak ng Tiro bilang resulta ng kanilang makasalanang gawain at pamamaraan. Sabi nga natin kanina, dahilan sa kayamanan ng Tiro, dahilan sa pagiging sikat at makapangyarihan sa lugar ng Phoenicia, sila yumabang, mapagmataas. Akala nila, inisip nila na wala ng katapusan ang kanilang kayamanan at kagalingan. Hindi nila naisip na ang lahat ay nagmumula sa Diyos at sa isang pitik, sa isang kumpas ng mata ng kamay ng Diyos, pwedeng mawala, matupok, mawasak ang kanilang kayamanan. At ganun nga ang nangyari sa kanila o mangyayari kasi ang sa panahon na nasurat ito, propesiya pa lamang. Ang talata ay nagsimula sa utos na tumahimik kayo. Quiet sa English. Pero sa King James, ang ginamit ay be still. Manatili kayo. Huwag kayong masyadong kumilos. Huwag kayong magmayabang. Yun ang ibig sabihin dito ni King James. Kayong mga naninirahan sa dalampasigan. Ito ay maaaring nangangahulugan ng isang panawagan para sa mga tao sa Tiro na manahimik at magtuon ng pansin. Ibig sabihin, maging observant. Ano ba nangyayari sa paligid nyo? Masyado kayong maiingay, masyado kayong mayayabang, masyado kayong mapagmalaki. Pansinin niyo kung ano ang inyong ginagawa. Nakalulugod pa ba sa Diyos ang inyong ginagawa? So yun ang ibig sabihin nito. Ang paggamit ng pariralang mga naninirahan sa dalampasigan ay tumutukoy sa mga naninirahan sa Tiro, coastland, yung nasa baybaying dagat ng Mediterano. Ano ba yung mga bayan sa atin na nasa tabing dagat ang ekonomiya? Doon sa aking kinalakihan sa Maribeles, Bataan, so nasa coastland yon, ano? Parang Manila Bay Area. Yan. So yun yung mga lugar na yan. Posibleng isla o baybayin ng dagat. Ang talata ay nagbibigay pansin sa mga mangangalakal ng Sidon, isang kalapit na lungsod ng Phoenicia, nakilala sa kanilang malawak na mga grupo ng mga mangangalakal sa dagat. Ang mga mangangalakal ng Sidon ay naglalayag sa dagat at dumadaong sa Tiro. Nagpapahiwatig na ang Tiro ay kabahagi sa kalakalan at komersyo na ginagawa ng mga mangangalakal ng Sidon.
ang paggamit ng salitang pagkumpleto o replenishment ay nagpapahiwatig na ang tiro'y umaasa sa mga komersyal na aktibidad at material na kayamanan ng Sidon hanggang sa punto ng damdaming kumpleto sa sarili, nakakaranas ng moral na kasiyahan. Okay, anong ibig sabihin? Sabi natin kanina, mayaman ang Tiro, pero bakit may binabanggit na umaasa sila sa komersyal na activity ng Sidon o kayamanan ng Sidon? Dahil walang pwedeng isipin, pwede nating ilagay sa sitwasyon na walang sariling kayamanan ang Tiro. Pero sila'y mayaman. Bakit? Kasi nanggagaling dun sa ibinubuwis ng mga mangangalakal sa dagat Mediterano, yung iba't ibang bayan na dumadaong. Yung Sidon, yung Tarsis, at yung iba't iba pang bayan. Ang katulad nito, yung bansang Singapore. Ang Singapore, wala itong masyadong produksyon. Maliit na bansa pero napakayaman. Pero alam mo kung ano ikinakayaman ng Singapore? Wala silang sariling produksyon. Ngayon na lamang nagkakaroon. Lahat ng resources na meron sila imported galing sa Malaysia, sa Indonesia. Pero ano ang ikinakayaman ng Singapore? Lahat ng bagahe, ng produkto na nagmumula sa iba't ibang bansa ay dumadaan sa Singapore. Sila yung tinatawag na Central Hub of Commodities within Asia. O baka lang hindi Asia lang, baka buong mundo. Halimbawa, ako'y nasa Middle East. Nagpadala ako ng balikbayan box sa Pilipinas. Dadaan muna yan sa Singapore. Magbabayad ng buwis, yung part ng ibinabayad ko sa balikbayan box, part nun ay buwis, ibubuwis yun sa Singapore bago madala sa Pilipinas. Halimbawa, ako ay nasa Africa o nasa Canada, yung mga bagahe ko na dinadala sa Pilipinas, dadaan yan sa Singapore at doon kumukuha ng ekonomiya ang Singapore. Kaya sila ay mayaman. Ganun ang sitwasyon ng Tiro. Dumadaan sa kanila, Central Hub. Ayan. So yung mga ino-order nating produkto sa Shopee, sa Lazada at iba't iba pang online shopping platform, lahat yan ay dumadaan sa Singapore. At lahat, part ng ating ibinabayad sa produkto ay mayroong buwis na pumapasok sa ekonomiya ng Singapore. Kaya sila ay napaka-yaman. Kontrolado nila halos ang buong mundo. Yan. Okay. So, balik tayo dito. Ang isa pa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang panganib ng pagmamataas at pagtingin o pag-asa sa mga material na bagay. Ang paggamit ng salitang manahimik ay nagpapahiwatig na dapat nilang itigil ang kanilang gawaing labag sa mga utos ng Diyos at bigyang pansin ang nalalapit na paghukom at nasasapit sa kanila. So yung nilalaman ng propesiya ni Propeta Isaiah, sinasabihan sila, pinapaalalahanan, huminto na kayo sa inyong mga ginagawang kamalian dahil nasusuklam si Yahweh sa ginagawa ninyo. Sa halip, mag-isip kayo, magsisi sa kasalanan, manumbalik sa Kanya dahil kung hindi, siguradong babagsak sa inyo ang mga paghatol at pagpaparusa niya. Kaya lang hindi sila nakinig. Kagaya rin minsan ng ibang mga kababayan natin na matitigas ang ulo. Yan. Ang talata ay nagsisilbing babala laban sa pang-akit na kayamanan at sa maling pakiramdam ng katiwasayan na maidudulot ng material na kayamanan. Binibigyan diin nito ang lumilipas at panandali ang katangian ng makamundong pag-aari. At ang mga kahihinatnan ng paglalagak ng pagtitiwala sa material na pakinabang kaysa sa Diyos. Kaya, nako mga kapatid, kung sino man yung makakapanood dito, kung meron sa inyo diyang nagsusubscribe o naniniwala pa doon sa mga tinuturo ng mga prosperity churches, ay isa-isip ninyo na kayo ang kinakausap ni Propeta Isaiah sa talatang 2. Ang sabi niya, manahimik kayo. Sa halip, inyong isa-isip kung ano ang inyong ginagawa. Kung kalooban ba ng Diyos ang inyong paghawak, pagkapit doon sa mga material na kayamanan, kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sa halip, sa Kanya kayo umasa. Baka meron sa atin dito na umaasa pa sa material na mga bagay. Hindi po ganoon ang kalooban ng Panginoon. Pwede natin siyang asahan pero hindi yun ang priority natin. Sa halip yung spiritual. Ano po? Kaya yung pong mga katuruan
ng mga prosperity churches ay wag po natin itong pakinggan at sundin kasi wala pong binabanggit na ganoon sa Biblia. Kung gusto ninyong makakuha pa ng ibang detalye about prosperity teaching, pwede niyo po akong i-chat sa aking messenger o dito mismo sa ating group discussion na ito at sasagutin ko yan, pipilitin kong masagot sa mga susunod na araw. Okay, higit pa rito, binibigyan din ng talata ang pagkakaugnay ng mga bansa at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang mga ngalakal ng Sidon sa pamamagitan ng kanilang pangangalakal at komersyo ay nag-ambag ng kaunlaran sa Tiro. Tinatampok nito ang pagkakaisa ng mga bansa sa sinaunang mundo at ang epekto ng kanilang mga aksyon sa isa't isa. Ito rin ay nagsisilbing paalala ng mga etikal na responsibilidad na kaakibat ng kayamanan at impluwensya. Napakalawak na impluwensya ng Tiro. Kaya lang, ang laman ng kanilang impluwensya ay pagkakasala at pagsuway sa Diyos. Lahat ng sumusunod sa kanila ay kasama nilang mag-aani ng kaparusahan galing kay Yahweh. Sa simbolikong paraan, ang kalakalang pandagat ay kumakatawan sa mga makamundong hangarin at materialistic na tukso na maaaring humantong sa espiritual na pagbagsak. Definitely, pag ang isang tao nakapokus sa material things, babagsak ang kanyang espiritualidad. Sabi nga ay hindi natin kakayaning maglingkod sa dalawang Diyos, sa kayamanan at sa Diyos. Kasusuklaman mo yung isa, no? At mamahalin mo yung isa at kasusuklaman mo yung isa. Okay. Tuloy po tayo. Sa pagtatapos ng talatang ito, ito'y naghahatid pa rin ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa mga panganib ng pagmamataas, materialismo, at mga pagkakamaling moral sa harapan ng Diyos. Ito ay nagsisilbing babala laban sa panandaliang satisfaction ng makamundong kayamanan at ang kahalagahan ng paghahanap ng espiritual na katuparan at katuwiran. Itinatampok din ng talata ang pagkakaugnay ng mga bansa at ang mga etikal na responsibility na kaakibat ng kaunlaran at impluwensya. Again, hindi ko po sinasabing mali ang kayamanan o mali ang pera. Kailangan nating lahat yan. Pambayad ng kuryente, ng tubig, ng bills, pambili ng mga produkto sa Shopee o kung anuman, pambili ng damit natin o pampaayos ng kung anuman. Pero kung ang iyong buhay ay nakapokus na sa material na bagay, doon ka nagkakamali. Kasi minsan dinidiyos mo na yung pera, dinidiyos mo na yung kayamanan. At yun po ang sinasabi ng Diyos na isang pambubusong o paglaban sa Kanya. Hindi natin kailangan Diyosin ang kayamanan, sa halip ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan at siya ang magkakaloob nito sa atin. Okay, tuloy po tayo sa verse 3. Sino ba yung mga nandito? I-welcome muna natin sila. Si Kuya June Salvador, kagawad ng San Francisco, Santo Tomas, Batangas. Mga kasama natin sa New Life parang 30 years ago, 20 years ago, hindi ko natanda. At syempre, yung aking kaibigan at kaklase, si Lloyd from Balanga, Bataan. Okay. Welcome po sa inyong lahat. So tuloy tayo sa verse 3. Upang bilhin at ipagbili ang mga trigo ng Sihor, ang trigong inani sa kapatagan ng Nilo, at upang makipagkalakal sa lahat ng bansa. So itong verse 3 ay tumutukoy sa mga produkto na itinatawid sa dagat Mediterano and then dumadaong sa lugar ng Tiro at i-distribute sa mga karatig bayan. Kaya lang, the irony of this is, yung pagdaong ng bangka o ng barko nila, wala na. Nawasak na yung port at wala na yung mga taong tatangkilik ng kayamanan dahil pinarusahan na ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng mga gawaing pangkalakalan ng Tiro. Nagpapakita ito na ang lungsod ng Tiro ay isang pangunahing sentro ng kalakalan noong sinaunang panahon. Dito ay nagkakaroon ng kayamanan mula sa mga inaani buhat sa ilog Nile sa Egypt. So even yung Ehipto, katabing bayan, ay involved dito. Sila ay kumikilos bilang tagapamagitan sa pag-aangkat ng mga butil o produkto mula sa Ehipto at pamamahagi nito sa buong Mediterranean sa pamamagitan ng malawak na kalakalan
So makikita natin yung sitwasyon, yung mga produkto na ini-import, kinukuha sa iba't ibang bansa, ay dinidistribute sa iba't ibang bayan sa lugar ng Phoenicia. So naglalakbay sila sa dagat Mediterano, and then idadaong nila ito, ibababa sa port ng Tiro para ma-distribute sa iba't ibang mamamayan na nangangailangan. Okay, kaya yung Tiro, sabi dito, ay naging hub. Yun nga, nabanggit ko kanina yung sitwasyon ng Singapore, the central hub of all products worldwide. Yan. So, ganun kaya sila ay maunlad. Nagpapahiwatig ito ng kasaganaan na natatanggap sa pamamagitan ng komersyo. Ang daan, ang port, ang dagat ay isang napakalaking source ng economy. Kagabi ay nabanggit ko na yung Santo Tomas, Batangas, ito yung pathway na papunta ng South, papunta ng Visaya at Mindanao. Kung biglang magkaroon ng aberya sa Santo Tomas, hindi makadaan ng mga sasakyan, malaking kahirapan ang mangyayari at pagkukulang sa mga bayan sa Visaya at Mindanao at even sa Bicol and Quezon Province. Kasi walang dadaanan yung mga produkto dumadaan talaga dito lahat. At isang dahilan yan kung bakit maunlad din ang Santo Tomas. No? Bagamat hindi namin nararamdaman yung unlad dito sa Santo Tomas. Wag natin pag-usapan. Okay, sa King James Version, ginamit ang mga salitang at sa pamamagitan ng malalaking tubig na nangangahulugang ng kahalagahan ng dagat o tubig sa nangyayaring kalakalan at kaunlaran ng mga tao sa rehiyon ng Phoenicia at sa baybayin ng dagat Mediterano at maging sa mga ibang lugar kung saan ang dagat o mga bahaging katubigan ay nagiging bahagi ng ekonomiya at pag-unlad. Ang binhi o trigo ng Sihor at ang trigong inaani ay tumutukoy sa mga kalakal na dumadaan o dumadaong sa lungsod mula sa ilog Nile sa Ehipto at sa ilog Sihor, na kilala rin bilang ilog ng Ehipto. Ang mga ilog na ito ay pangunahing ruta ng kalakalan noong sinaunang panahon at ang Tiro ay nakikinabang ng husto sa kalakalang dumadaan sa kanila. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng pagtingin at pag-asa ng mga tao sa mga kayamanang material sa halip na sa pagkakaloob ng Diyos. May isang pariralang ginamit dito upang makipagkalakal sa ibang bansa. Ito'y nagpapahiwatig ng lawak ng sakop ng kalakalang nangyayari sa mga paligid ng rehiyon. Nagpapakita ito na ang Tiro ay hindi lamang isang makapangyarihan at mayamang lungsod. Ito rin ay nagsisilbing sentro para sa malawakan na kalakalan at komersyo sa iba't ibang lugar. Kilala ang Tiro sa mga pamilihan at aktibidad nito na sumasakop sa kalakalan ng iba't ibang bansa. Napakayaman at ang mga produkto ng iba't ibang bayan sa paligid nila at even yung far countries sa kabila ng dagat Mediterano ay bumabagsak doon sa lugar ng Tiro. Sa higit pa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay isang paalala ng lumilipas na kalikasan na makamundong kayamanan at kasaganaan. Habang ang Tiro ay dating isang maunlad na lungsod, sa kalaunan ay bumagsak ito at nawasak. Ang kayamanan ng kapangyarihan ng Tiro ay hindi sapat upang protektahan ito mula sa kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway nito sa Diyos. Ang soberanya o otoridad ng Diyos, ang kayang gawin ng Diyos ay hindi kayang pigilin ng sino man. Gaano man kayaman, gaano man ka-powerful ang isang bansa, wala silang magagawa. Dahil ang Diyos ang may kontrol at lumikha ng lahat ng bagay. Ito isang napakalaking pagkakamali na nangyari sa Tiro. At syempre ito'y nangyari din sa Babylonia, sa Assyria, sa Moab, sa Cush o sa Ethiopia at sa iba't iba pang bayan na ginamit dito sa mga propesiya ni Isaiah. Mula sa isang simbolikong pananaw, ang lungsod ng Tiro ay makikita bilang isang representasyon ng makamundong kayamanan at materialismo, worldly wealth and materialism. Ang talata ay nagsisilbing isang babala at paalala na ang kayamanan at kasaganaan ay panandalian at sa huli
ay maaaring humantong sa pagkawasak kung hindi magmumula sa katuwiran at pananampalataya sa Diyos. So, sa pangungusap na to, pwede ka namang yumaman, pwede kang magpayaman, basta naaayon pa rin sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. Napakaraming Kristiyano, maraming pastor na mayayaman din. Ano po? Ako lang yung mahirap siguro na pastor. Ayan. Okay, nagpapakita ang talatang ito ng lahat ng kayamanang material ay panandalian lamang at hindi makakapagbigay ng malawak at pangmatagalang kaligayahan at satisfaction sa buhay. The only satisfaction ay makikita at matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus o sa Panginoong Diyos, yung pananampalataya sa Kanya. Sa pagtatapos, ang talatang ito nagsisilbing paalala ng pansamantalang binipisyo ng makamundong kayamanan at ang kahalagahan ng paghahanap ng espiritual na kayamanan sa halip na material na mga ari-arian. Itinatampok din ito ang mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway, gaya ng ipinakita ng pagbagsak ng dating dakilang lungsod ng Tiro. Sa huli, hinihikayat tayo ng talatang ito na magtiwala sa Diyos sa halip na sa panandaliang kayamanan ng mundong ito. Okay, so welcome kay Milson Regidor from All for Jesus sa Quezon City at si Chilamea doon sa Avant-Garde. Okay, so ang dalawang talata, verses 2 and 3 na ating tinalakay ay nakapokus sa pagpapaunawa sa ating lahat ng kahalagahan at kasamaan ng kayamanan. Mahalaga ang kayamanan, pero sabi nga natin, kung dito ka na nakafocus, kung dahilan sa pag-iintindi mo ng kayamanan, nakakalimutan mo na ang Panginoong Diyos na siyang pinagmumulan ng kayamanan na ito, nakakaawa ang iyong magiging buhay. Mas maigi pa na mamuhay ka ng mahirap, basta ikaw ay nakakasunod sa kaparaanan at kalooban ng Diyos, mas magiging pagpapala ang iyong gawain, ang iyong buhay. Dahil sa huling panahon, ay makakasama mo ang Panginoon. So napakaraming talata sa Biblia na ating natalakay sa Luma at sa Bagong Tipan na nagwawalang bahala o nagpapaalala na huwag tayong mamuhay sa sobrang pagnanais ng kayamanan. Dahil ito'y sisira sa ating pagkatao, ibabagsak nito ang ating espiritualidad at siguradong tayo ay hindi mapapalapit sa Diyos. So, pansamantala po, hanggang dyan muna ang ating discussion sa gabing ito. Nawa ay natuto po ang lahat ng nakinig sa ating pag-aaral. Again, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po kaming i-message dito sa aking messenger account o dito sa Facebook na ito na o kaya naman ay pwede nyo i-search ang Touching Lives Christian Church. Meron po yung, actually meron itong page kaya lang hindi updated, hindi natin na isasaayos. So yun po, kung meron kayong mga katanungan, especially doon sa controversial issues ng prosperity teaching or prosperity gospel, pwede po nating pag-usapan. I am more than willing to discuss and to teach para mas maunawaan ito, especially lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. Ito po yung isang pinakamalaking pagkakamali na nangyayari ngayon sa mundo ng kakristyanismohan. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyo na nag-join o sumama sa ating pag-aaral. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa gawain ito. Salamat sa bibigay mo ng opportunity sa aming lahat, kami makapag-aral at makapagturo ng ganitong mga katuruan. At ito po ay nagbibigay kaunawaan sa aming lahat sa mga bagay na controversial na posibleng hindi namin naririnig sa iba't ibang lugar o sa mga typical na simbahan. Tulungan mo kami, Ama, at patuloy na pagpalain. I-provide mo yung mga pangangailangan ng simbahan ito at upang kami makapagpatuloy sa ganitong gawain. Pinapaubaya ko sa ito, tinatagubilin ng lahat, pagpalain mo po at gabayan ang mga tao na nag-join na kasama namin sa gawain po ito at maging yung mga hindi nakasama, yung mga kaanib kasama ng Touching Lives Christian Church, pagpalain mo rin sila, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa kanila at magkaroon sila ng interes at pagnanasa na matuto pa rin sa iyong mga salita. Gabayan mo kaming lahat, Panginoon,
amin pong itinatagubilin at ipinapaubaya sa iyong lahat ng ito, naway napapurihan namin ng iyong pangalan. Salamat po, dakilang Diyos po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po uli sa inyong lahat. And then, bukas po uli, magkita-kita po uli tayo sa ating pag-aaral. Araw-araw po ito, tuwing alas 7 ng gabi. Normally, 7 to 8, ating daily devotion. And then, gusto ko rin kayong imbitahan bukas sa ating worship service ng Touching Lives, 9:30 ng umaga. Again, magla-live po ulit tayo para mas maraming makapakinig. Kasi ang ibang kasama natin dito sa church ay nasa iba't ibang lugar. So, kailangan natin silang abutin kahit sa mga live discussions na ganito. Okay, salamat po. Humabol ang aking manugang, si Malen. So, salamat sa inyong pag-join, bagamat tapos na tayo. Okay, pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless po. God bless. To God be the glory.